I wanted to be like them, to be oblivious on my surroundings. Dance like it's your last, as if nobody knows you inside the circle. I want to be free and forget all the painful thoughts right now. I wanted to be like them, bulong ko sa hangin. Di ko alam na napalakas pala kaya kunot noong napalingon sa akin si Storm. I wanted to be free from all the problem I've been dealing right now. Can you make me free? Baling ko sa kanya sa marteng tinig. Nakita kong napalunok siya at napakurap-kurap na tulala ata. Sinamantala ko yun para makalapit sa kanya. Why? You like me right? Tumango-tango siya bago tumitig muli sa akin. Nagulat siya sa bigla kong pag-usad palapit sa kanya. Hinaplos ko ang braso niya pababa sa mga kamay niyang nakahawak sa alak. Then why you look scared? Bulong ko sa tenga niya nang lapit ko ang mukha ko dito. Sa sobrang gulat niya sa ginawa ko napatalon siya palayo sa akin. Dahlia, you're drunk. Stop doing that, you're making me uncomfortable. Nakailang alak ka na ba? Asak niya nang makapaglagay ng tamang pagitan para sa aming dalawa. Napangiti ako bago ulit lumapit sa kanya, pero umusad lang din siya paatras palayo sa akin. Gusto kong bumunghalit ng tawa sa itsura niya ngayon. I've never done this before. I just wanted to know if he'll take advantage on me. Pero para lang akong may sakit kung layuan ng loko. Sinabing lumayo ka, Dahlia, I can't take this, you're beyond your limit already. I'll call Dove to go home, asak niya na biglang tumayo. Pero hindi pa nakakailang hakbang hindi ko na napigil yung tawang kanina pa gustong lumabas. Halos maiyak na ako kakatawa dahil sa reaksyon niya. Anong nakakatawa? You brat, nagawa mo pa talaga akong paglaruan. Angal nito bago bumalik ng upo sa tabi ko. Pero tawa lang ako ng tawa, hindi na ako makapagsalita habang kaharap siya. Woy, tumigil ka na, para ka ng baliw dyan. Sorry, I can't help it. Nakakatuwa yung reaksyon mo kanina. I so love teasing you, if you'll be like that every time I do that, ngisi ko dito sabay peace sign. Pero hinampos niya lang ako ng throw pillow sa sobrang asar sa akin. Last na yun. At please lang wag mong gawin yun sa iba, Dahlia. You'll never know what will happen, seryoso niyang bilin. Promise I won't. Sorry na nagbibiro lang naman ako. Sasayaw na nga lang ako para di ka na magalit sakin. Ngisi ko dito habang nagpe-peace sign ako palayo sa pwesto nito. Nagmamadali na akong makapunta sa dance floor, na halos hindi na makakilos ang mga tao sa dami. Nakakaramdam na kasi ako ng konting hilo, hinanap ko sila Dove pero hindi ko makita. Biglang umangay ang paligid, at nag-uumpisa na silang umindik ulit sa bagong ritmo. Dahil hindi na ako makadaan palabas doon, itinaas ko na lang ang dalawang kamay ko at nakisabay sa indayog ng musika. Sayaw na parang wala ng bukas, yung baka sakaling makalimot ako sa lahat ng sakit at masasamang pangyayari sa buhay ko. May mga nararamdaman ako nakikipare sa akin, pero parang lumalayo din dahil nananatili akong nakapikit. Habang ninanamnam ang bawat ritmo ng musikang naririnig ko. I feel like a free soul in this big world, malaya at walang nakakakilala. I just dance like there's no tomorrow. Nakikisabay pa ako sa pagtalon at pagsigaw nila, wala akong pakialam kung nakikitaan o nahihipuan na ako, basta masaya ang pakiramdam ko. May lalaking biglang lumapit sa akin, at nag-umpisang sayawan ako. Sa sobrang saya ng nararamdaman ko, na parang naglalaro lang ako sinabayan ko ito. Sa bawat indek ng musika gumigiling din ako sa harapan niya, na akala mo uod. Noong una masaya pa, pero kalaunan naramdaman kong humahawak na siya sa katawan ko. Dinadama ang kurbo ng katawan ko sa kabila ng suot ko. Wanna go somewhere else? Tanong niya nang elapit ang labi niya sa tenga ko. Nangilabot ako nang maramdaman ko pang pinadaanan niya ng dila ang tenga ko, kasabay ng pagpisil sa bewang ko. Dumistansya ako ng kaunti palayo dito. Oh, why? I thought you want us to be this close. Ngisi niya na parang sinasapian ng masamang espiritu. Atras pa sana ako pero masyado ng crowded ang paligid, at halos hindi ka na makakilos sa sikip ng lugar. Nung akmang atras pa ako, dahil sa biglaang paglapit niya ulit, ay isang braso ang humila sa akin palayo dito. Hindi ko magawang lingunin kung sino ang humila sa akin, pero nagpapasalamat ako, dahil sa ginawa niya nakalayo ako sa maniakis na yon.
Hinela niya ako sa isang sulok ng bar. Medyo madilim pero may pailan-ilang dumaraang tao. Nasaan na kaya ang mga kasama ko? Parang bigla silang nawala at kahit isa hindi ko makita. Oh my God, thank you, you saved. Naputol ang sasabihin ko nang makita ko kung sino ang humila sa akin. Napa-arko ang kilay nito at umangat ang kaunti ang labi niya, dahilan ng pagismad sa akin, ikaw. Yeah, miss me. Napalunok ako nang pasadahan niya ng tingin ang suot ko. Napahawak ako sa lelayan ng dress ko, parang bigla akong nakaramdam ng hiya sa tinging ibinigay niya. I never knew my wife dances like a whore, ismad niya. Magpapasalamat na sana ako dahil sa ginawa niya, pero mas bastos pala ang bunganga niya kesa doon sa kasayaw ko. Tabi, I'm not your wife so stop dreaming mister. Alis nga hindi ako nakikipagsayaw sa matanda, palas ko sa mga kamay niyang nakahawak sa bewang ko. Kunot-noo niya akong tinitigan, at mas lalong dumilim ang aura niya kumpara kanina. Bahagyang gumalaw ang kanyang panga, na parang nagpipigil ng inis. We're not done yet wife. Pigil niya nang akmang maglalakad ako palayo sa kanya. Pilit kong hinela ang kamay kong hawak niya, pero masyadong mahigpit ang kapit niya para hindi ito matanggal. Unti-unti nang umiepekto ang ininom ko kanina. Nakakaramdam na ako ng konting hilo, parang umiinit ang lugar na kinalalagyan namin. Masyadong sumisikip ang bar na ito, sa dami ng taong nakikita ko. Akmang tatalikuran ko na ulit siya, pero bigla niya akong kinabig, kaya napasubsob ako sa dibdib niya. Watch it, dinig kung sabi niya doon sa mga naghaharutang dumaan. At kung hindi niya ako nahila, baka tuluyan na akong bumagsak. Bahagya akong napaayos ng tayo, nang ma-realize ko ang posisyon namin. Mukha kaming naghahalikan na hindi ko malaman. Let's go, you're wasted already. Iinom-inom hindi naman pala kaya, bulong niya habang sinusundan ang galaw ko. Pero nananatili pa ding nakahawak sa akin, pero hindi na sa kamay ko kundi sa bewang ko na. Pilit akong pinipirmi sa harap niya, na parang anumang oras ay tatakbo ako. Hoy, narinig ko yun. You're guarding me as if you care mister. Let me remind you one thing, I'm single and I'm not your wife. So let go, palas ko sa kamay niya bago humakbang palayo dito. Pero pag-ikot ko ay dir-diretso lang din ang pag-ikot ko. Yung akala kong ihahambalos ko na yung sarili ko sa sahig, pero hindi pa pala. Medyo magulo ang mundo sa lugar na ta, tsaka hindi pantay yung pagkakagawa ng sahig dito ah. Masyadong malubak naman dito sa bar na ito, hindi ba uso yung semento sa kanila? Reklamo ko dito habang pinipilit umayos ng paningin ko. You're really drunk and that boylet of your, let you drink too much. Storm is not my boylet, and please stop smiling like a crazy. Pilit kinukurap-kurap ang mata ko, dahil nakakaramdam na ako ng sobrang antok. Storm I think you need to rest first. I'm tired arguing with you, hila niya sa akin. Pero halos hindi na ako makalakad sa sobrang antok na nararamdaman ko. Nakakailang hakbang pa lang ako nang bigla akong napakapit sa kanya, at ang sunod na namalayan ko na lang ay nakalutang na ako sa lupa. You're always giving me a hard time. I wonder if there's a school on how to be a patient's husband. Magpapahanap na nga ako ng mapaghandaan ko. Pati na rin kung paano magpatino ng asawang matigas ang ulo, dinig kong reklamo niya, pero masyado na akong antok para maintindihan pa iyon. Nagising akong sobrang antok at sakit ng ulo ko. Para itong mabibiyak sa sobrang sakit, hinilot ko muna saglit ang ulo ko, bago bumangon. Pero parang nawala ang sakit ng ulo ko, nang makitang hindi namin kwarto ni Dove ang hinihigaan ko. At mukhang hindi rin ito ang bahay ni Storm, kung ganoon nasaan ako. Oh, the little brat is awake, bungad ng isang boses nang magbukas ng pinto. Seryoso itong nakatingin sa akin papasok, at dala-dala ang isang tray na hindi ko alam kung anong laman. Anong nangyari? Anong ginawa mo sakin? Bakit ako nasa kwarto mo? Bakit dito mo ako dinala? Nasan? Pwede ba, nakakarindi ang aga-aga dami mong tanong, di ko masasagot lahat yan. Inumin mo ito nang mawala yung hangover mo, hindi yung kung ano-ano ang tinatanong mo, masungit niyang sabi pagkalapag nung tray na dala niya, bago ako iniwan muli. So hindi pala ako nanaginip kagabi nang makita ko siya, nagalit talaga ata si Lord sa akin.
Kailangan ko nang makauwi. Siguradong nag-aalala na sila sa akin, bakit ba ako naglasing kagabi? Nakakahiya kila Storm, bulong ko matapos inumin ang gamot. Inayos ko lang ang sarili ko, at lumabas na ako. Wala nga talaga ako sa bahay ni Storm, at wala dito ang mga kaibigan ko. Malaki ang tinutuloy niyang kwarto, mukhang VIP kaya mukhang sosyal. Let's eat, dinig kong sigaw niya. Kanina pa pala siya nakaabang sa akin para kumain. Imposible namang kakagising niya lang. Busog ako, kailangan ko nang umuwi, tipid kong sagot dito nang hindi siya tinitingnan. You don't need to go home, cause I'm your home Dahlia, napatingin ako sa sinabi niya. Seryosong seryoso ang mukha niya, parang inaante niya lang akong may maling sabihin para pag-alitan na naman ako. Let's eat, ihahatid kita pagkatapos. Sinunod ko ang sinabi niya. Umupo ako sa harap niya, kahit labag sa loob ko, dahil kumakalam na rin ang tiyan ko. Ang sungit niya naman ngayon ang ika-4 na pag-uusap namin. Simula noong unang gabing nag-usap kami, ganito na siya masungit. Parang hindi ka pwedeng lumabag sa kanya, at lahat ng utos niya walang dapat mabali. Kumain ka, wag mo akong titigan. Hindi ako nakakabusog, site niya sakin, aba hindi ko siya tinatitigan ano. Tumingin lang ako, masama na bang tumingin? Nakakainis ta aga-aga kala mo pinaglihi sa sama ng loob. Huwag kang ambisyoso, napatingin lang ako. As you say so wife, napapailing niyang sabi bago kumain muli. Ito ba ang gusto nila daddy na mapang-asawa ko? Daig pa nito ang may regla sa pabago bagong mood nito eh. Baka naman imbes na earth ang masira nung namipis ang ozone layer siya ang naapektuhan. Good luck talaga sakin nito. Hanggang dito mo na lang ako ihatid. Pwede ka nang umalis, okay na ako, sabi ko dito nang matano ang kabana na tinutuluyan namin. Tumingin siya sa likod ko. Hindi mo man lang ba ako ipapakilala sa kanila? Saad niya habang nakatingin pa rin sa mga taong nasa di kalayuan namin at naghaharutan. Di rin mahangin siya na nag-i-insist para sa sarili niya. Anong gusto na naman kayang mangyari nitong masungit na ta? Sa haba ng nilakad namin, halos hindi niya ako kinakausap, sinusundan ko na nga lang siya tinanong ko siya kung paano niya nalaman, kung saan ako tumutuloy, pinagtanong daw niya. Okay, busy sila, salamat na lang sa paghatid mo. Di ba busy kang tao? It's not bad to spend a little time with my wife, kibot balikat nitong sagot. Napataas na lang ang kilay ko sa kanya ang conceited niya masyado, nakakaasar na lang. We're not married so stop saying I'm your wife. And in the first place I'm not marrying you, I'm still young for heaven's sake, inis kong irap dito, bago siya tinalikuran at dirdiretsyong naglakad papunta sa kabana. Sinalubong din naman agad nila ako. Walang nagtanong, nakatingin lang silang lahat sa lalaking nasa likod ko, na akala mo pag-aari niya ang lugar, na kung maglakad ay modelo ng mga buhangin. Hi Mr. Roosevelt, bati agad ni Dove nang makalapit ito sa amin. Tahimik na tumayo ang mga boys sa tabi ko, bago tiningnan muli ang lalaking kasama ko. Hi, you're Dahlia friend right? Walang sumagot sa tanong niya, nagkibit balikat lang ang mga ito. I'm Art Roosevelt, Dahlia fiancé. Walang giliw o pakikibagkaibigan sa tono ng pagpapakilala nito. Para lang itong nagpapakilala sa mga kadil niya sa negosyo. Nice meeting you Mr. Roosevelt. Thank you for bringing Dahlia back. Wanna go inside? Anyaya ni North dito nang walang kahit isang nagsalita. Parang nakaramdam ako bigla ng tensyon sa sobrang seryoso ng mga kasama ko. Sinundan ko ang mga mata niyang matalim na nakatitig sa lalaking nasa tabi ni North, kay Storm. Thank you, but I need to go. Hinatid ko lang si Miles. I just wanna make sure na ayos lang siya dito. At hindi na mangyayari ang nangyari sa kanya kagabi, seryoso nitong sabi, bago ako binigyan ng isang sulyap at binalik ulit kay Storm ang mga mata. So what are you saying na pinapabayaan namin si Dahlia? Kunot noong sabat ni Storm sa sinabi nito. Agad itong hinawakan ni Choi at North na nasa gilid niya lang. Hindi ko alam kung anong meron, pero ayokong magkagulo sila sa walang kwentang bagay lang. Mr. Roosevelt please. Thank you for bringing me home. But you need to go. Pagtataboy ko dito. Dahil baka kung saan pa mapunta ang usapan kasalan ko naman. Mapait siyang ngumiti at umiling-iling bago muling nagsalita.
It's Arthur, Mrs. Roosevelt. I'll see you around then. Nakangisi niyang paalala niya, bago tuluyan kaming iwan doon. Bumalik na din sa loob ng bahay ang mga boys, at naiwan ako dito sa labas. Simula noon hindi ko na ulit sila nakausap pa, dinadaan-daanan lang nila ako dito sa labas. Minsan may mga pagngiti at pagtango bilang tugon na nakikita nila ako at pinapansin. Ayos ka lang? Tanong ni Dove, nandito kami ngayon sa tabing dagat. Nasa loob ang mga boys, maghahanda daw ng lunch, para sa amin. Pero dito kami sa labas kakain, inaayos na din nila ang iniihaw na pagkain, simula kanina naging tahimik na sila nang ihatid ako ng masungit na lalaking yun. Nakakailang pala yung ganito, hindi ko rin naman alam, kung paano ko ipapaliwanag ang side ko. Napabuntong hininga ako bago muling nagsalita. Oo, kaso hindi ako kinakausap ni Storm eh. Galit ba sila sakin? Nakayuko kong sagot dito, habang pinaglalaruan ang mga buhanging nasa paa ko. Simula nang makaalis si Arthur hindi pa sila lumalapit sakin. Etong best friend ko lang talaga ang matyagang mag-console sa akin. Kaso minsan hindi rin pala maganda na nandito siya, kasi hindi rin maganda ang lumalabas na salita sa bibig nito. Hayaan muna kakausapin ka din nun. Baka nabigla lang na nalaman niyang ikakasal ka na, at doon pa sa lalaking pinakaayaw niya, seryosong sagot ni Dove, kaya napatingin ako sa kanya. Nagpakilala nga pala sa kanya si Arthur. At walang kabog-abog talagang pinangangalandakan na pakakasalan ko siya. Kaya ang mayabang kong soon-to-be kuno, ayon pinakilala ang sarili niya as future husband ko daw. Kahit hindi ko nga alam mismo, kung susundin ko ba ang last will na yun ni Daddy. Hindi ko siya mahal, ni hindi ko nga siya kilala, paano ako magpapakasal ng ganoon? Ikaw ba naman magpakilala sa'yo yung lalaking baka pakasalan ng babaeng gusto mo, di ka matatameme. Minsan di ka rin loading no. Dagdag nitong litanya. Ang sakit kaibigan mo ako diba? Tapos ako yung sinusuple mo. Minsan di ka rin maasahan magpagan ng loob eh. Napatawa siya at yamakap sakin. Sorry na, nasasaktan pala yung best friend ko. Naku, dapat talaga nakikipag-break na ako kay Javier para malaan ko naman yung oras ko sa'yo. Dahlia baby, what do you want me to do ha? Nakanguso niyang tanong sakin na akala mo ginawa na akong batang paslit. Pasaway te ginawa pa akong bata. Ewan ko sa'yo, Aray ano ba? Ikaw ata may galit sakin eh. Bastos ka para tawagin ako sa pangalang yan, alam mo bang may sumpa yan? Turo niya sabay layo sakin matapos akong batukan. Ayaw na ayaw niya kasing tinatawag sa totoo niyang pangalan. Ang baho daw masyado, paano kasi lola niya ang nakaisip, kaya wala na siyang magawa doon, kundi bigyan ng palayaw ang sarili niya. Girls kakain na, tawag ni North nang makalapit ito sa amin. Agad na tumayo si Dove, para iwan kami, hindi agad ako sumunod dito para makausap ko siya. Galit ka din ba sakin? No, galit ba kayo sakin? Nakayuko kong tanong dito. Alam kong hindi siya umalis, dahil naaninag ko siyang nakatayo sa tabi ko. Hindi naman, masyadong malalim yung galit, alam mong hindi namin magagawa yun sa'yo para ka na naming kapatid. Ano lang, cold treatment ganun. Napatawa siya sa sinabi ko. Nilingon ko siya at tumabi siyang umupo sa tabi ko. Hindi rin. Nagtatampo siguro pero hindi galit. Alam mo ang nararamdaman ng kaibigan namin para sa'yo. Sobra siyang nag-alala sa'yo, alam mo ba yon? Napayuko ako sa sinabi niya. Pinilit kanyang hanapin kagabi, pero bago pa kami makaalis dumating ang isang tauhan ng mapapangasawa mo. At pinapaalam sa amin na wag mag-alala, kasi kasama mo siya. Siyempre nerelief kami, na okay ka lang, but on the other hand our friend sinisisi ang sarili, dahil sa nangyari sa'yo. Tapos malalaman na iba ang kasama mo, at mapapangasawa mo pa pala. Napabuntong hininga ako sa sobrang sikip ng dibdib ko. Hindi ko sinasadya, pero talaga namang nasaktan ko si Storm, at pati na rin pala ang mga taong nakapaligid sakin. It's not my intention, but still nakasakit pa rin ako, dapat pala sinabi ko na sa kanila, kung bakit ako sumama dito. Sorry kung pinag-alala ko kayo kagabi. Hindi ko rin alam kung anong nangyari sa sobrang kalasingan ko. Kaninang umaga ko na lang nalaman na hindi pala ako nakauwi. It's fine. Just explain it to our friend. He really cares for you. We really care for you.
Pero mas higit siya, ngiti niya sabay gulo ng buhok ko. Tumango na lang ako bilang tugon sa sinabi niya at niyaya ng kumain. Akala ko inuwi muna si Dahlia bungad ni Javier nang makalapit kami sa kanila. Nakaayos na ang lahat at kumpleto na sila, kami na lang pala talaga ang kulang. Paranoid ka lang pre, mabagal lang talaga maglakad si Dahlia, reklamo ni North at umupo na sa tabi ni Serge. Dito ka na Dahlia, tawag ni Choi. Lalapit na sana ako kaso nang mapansing makakatabi ko pala si Storm, bigla akong nag-alangan. Pero wala na ring ibang upuan, dahil okupado na nilang lahat. Sige ako na lang uupo dun, dito ka na lang malayo pala sa'yo yun, sabat bigla ni North, pero pinigilan ko din ang akmang tatayo na. Ayokong maging-arte sa harapan nila. Lalo na't may kasalanan ako dito. Dapat nga ako pa ang mag-approach sa kanila, pero sila itong nag-a-adjust sa akin. Here, anong gusto mong ulam? Nagulat ako nang elapag ng katabi ko ang plato na may laman ng kanin. Napatulala pa ako ng ilang minuto dito, bago nakasagot sa tanong niya. Hindi na ba siya galit? Samantalang kanina lang halos para akong invisible sa kanya. Dahlia ito pa gusto mo. You need to eat? Baka hindi ka pinakain ng mayabang na yon, lapit sa amin ni North dala ang platong puno ng pagkain. Parang biglang nag-iba ang panlasa ko sa itsura ng platong binibigay niya. Papatayin mo ba si Dahlia, Norte? Sabad ni Choi nang makita ang dala nitong pagkain. Grabe naman papatayin agad, di pwedeng concern lang. Tsaka masarap to know. Naghugas naman ako ng kamay bago ko kinuha, nagtatakang sagot ni North, na lalong nagpaasim ng mukha ko. Anong tingin mo kay Dahlia baboy? Doon ka na nga, ikaw kumain yan baka samain ka sakin amba ni Choi dito kaya mabilis na lumayo ito, at bumalik sa pwesto niya kanina. You should eat. Huwag mo nang pansinin yung mga makong na yan, singit ng lalaking nasa tabi ko. Ha, di ka nagalit? Takang tanong ko nang abutan niya ako ng ulam. Kumunot ang noo niya, bago umiling at ngumiti. Hilan ko ba nagawang magalit sa'yo Dahlia? Nagtampo lang pero hindi galit, let's eat na, napayuko ako sa pagkain ko, napapaisip ako minsan, hindi ko deserve yung mga tao sa paligid ko. Sa dami ng nangyayari sa buhay ko ngayon, parang lahat ng bagay napapaimo na lang ako. Yung tipong nawalan ako ng ama't ina, pero ngayon habang nakatingin sa paligid ko. Napaisip ako dalawa lang silang nawala sakin, pero bakit ang dami nilang kapalit? Iniisip ko noon na masyado akong malas, para mawalan ng mga magulang, pero hindi pala isang way lang pala yun, para epekitang maraming nagmamahal sa akin. Yung tipong mawalan man ako, hindi pa rin ako nag-iisa. Stop smiling, you're creeping me out, bulong ni Storm kaya napatawa na lang ako. Indeed, I'm getting creepier each day, thanks to all of you. Matapos naming mag-lunch nag-aya ang mga boys na mag-swimming. Kaya eto kaming dalawa, ay si Dove lang pala di magkanda-ugaga, kung anong bikini ang susuotan niya. Maghubad ka na lang kaya, makakatipid ka na sa suot mo. Matutuwa pa si Javier sa'yo, ngisi kong nang mapagod ako kakatulong magligpit ng kalat niya. Kung sabunutin kita dyan gusto mo. Tsaka magpalit ka nga naaalibadbaran ako dyan sa suot mong rush guard, napatingin ako sa suot ko, ayos naman ta. Ang init-init tapos balot na balot ka, dapat hindi tayo nag-beach Dahlia Miles, pagmamalditang niyang sabi, bago ako tinalikuran papasok ng banyo. Okay naman Tsaka hindi kaya ako sanay magsuot ng two-piece, feeling ko, two-piece na lang talaga makikitaan na ako, napasalampak na lang ako sa tambak na niligpit ko. Ang hirap naman pag demanding ang kasama mo, matulog na lang kaya ako. Araya, inaano ba kita? Inis kong sigaw nang batuhin niya ako. Pagkalabas niya ng banyo, suotin mo yan, habarin mo yang balot mo, at ako ang magbabalat sa'yo pag di mo nasuot yan. Utos niya sakin, kaya napatingin ako sa binigay niya, ay hindi hinagis niya pala. Halos malaglag ang pangako sa bikini na nasa harapan ko. Wala na bang mas didisenti pa dito? Tanong ko nang itaas ko ito at inspeksyonin. Choosy pa besh. Nyete yan na ang pinakadesinti sa lahat ng meron ako. Huwag ka nang maarte, maya pantit bra na lang papasuot ko sa'yo ang init naman ng ulo nito. Mukha naman siyang walang dalaw pero laging high blood. In all fairness naman medyo disente na nga siya kumpara sa suot niya, string bikini na kulay white.
Di na lang kaya siya naghubad nang hindi sila mahirapan no. Parang luluwa naman yung kimrot ko nito Dove, sigaw ko dito nang matapos kong isuot ang one piece na binigay niya. Black one piece high cut ang design niya, at open ang likod niya, pero yung harap na loka ako, kung paano itatali ng maigi. Hanggang pusod ko ang hiwa ng dibdib nito, at strings lang ang naga-attach sa kanila papunta sa likod ko. Na, ganda nga sexy mo beshi, maglalaway sila sayo nito. Lalo na si soon-to-be, ngisi niya habang inaayos ang likod ko. Akala mo which may inaante na mangyari sa itsura niya ngayon palang kinakabahan na ako.